Senny parang wala. Sabi ni Senny ganito. Sir, ang dami mga sekretary po, di ba? Paano mga hinain namin mga programa dito? Ano ba sinagot niya? Eh ako nakaupo ngayon. Alam ko siya, dapat siya pumunta na. ako ngayon na nakaupo dito, ako masusunod. Tapos ano sabi, kahit mag-rally kayo, Mag-strike pa kayo. Biglang tumayo siya eh. Biglang tumayo. Biglang siguro nakaisip na. Bumalik. O saan yung kiski? Biglang kami tinayuan. Tatanggol natin yun. Kaya nga eh. Sabi natin ang Department of Bukas may Justice at International Oo, Crime. tirahin natin. Para makita niya. Kapas na siya. Alam mo paano kung yan ang magiging presidente ng Sabi nga, kaya nga sinasabi ko sa iyo, kailangan. nakakaawa pa yung hirap. Totoo lang. Ayaw nyo. Parang si Corina kami, meron na kami presidenta. Talaga po. Hindi, bahala tayo. Kasi naliliitan natin sa transport group yun eh. Yan nga, alam mo bakit? Ang ganda pa naman yung welcome ni Ed. Wala pa tayong mission na strike Sa tingin ko. Oo. Hindi, dalawa lang naman namin doon eh. I-permit ka sila, permit tiwala ako sa situation mo. Oo, nationwide. Eh wala akong tiwala na sa'yo. Hindi kaya namin kayo sinasabi sa Kaya pinabawi mo na. Ako nakausap na ng president na Diba tama naman yun? Akala ko magbuti ka eh. Naluluyo pa Yung sa pala, ating pikon transport ka eh. di ba? Pero ito, Bakit ka naman? Wala akong pakailan kay Jesus. Pagbuwende kasi tayo ng panahon. Oo. Ako na lang ako, ako masusunod. Kung bago, wala pa yun. Kaya, isip niya, Gusto nyo, mag-rally kayo, mag-strike kayo. Power trip. Alam mo kung Yan ano lang yan, ngayon, hindi na yung Sabi ko, eh may plano na kami. O sige, subukan natin. Ito ha, Hanapin sabi natin niya, ang gusto ko, Department of meron Justice tayong 2008. Kung sa pululo yan naman yung sinasabi niya. Sa legality. Hindi naman naman sa pagdipiring. Gusto ko para sa iyo, bukal dating, ano, sabi niya, ano, malalaki. Hindi ka pa nga presidente ng Pilipinas, nandun ka na eh. isang sektor pa lang hinaharap mo, ganyan talaga. Paano magtautang may pondo ho yan? Sabi niya, bakit mo lang? Bakit di namin yan? Pag nag-meeting mo, stakeholder kami, we should be there. We should listen. Sabi ko, nag-meeting sila nung ginawa ng DOTC. Pa-stop para mapatuloy. Ngayon, gusto nyo open. Kung yung mga general na may insurance eh, kinalaman namin eh. Kung nililipat ka, pinilipat tayo, ito malaman kami. Individual ka. Ano nangyari? Nagkaroon ng aksidente na isang bus. Yun, kawawa na naman tayo. Ay dalawang po, sikwata. Kaya man yung isang individual na associate na insurance ka. Ano sabi niya? Lord, ito sabi niya sa akin. Nagiging 50 pesos lang, 500 lamang yung babayaran. Pero kung Sinabi hindi ko ka ba naman sa'yo aksidente, na hanapin mo yung tipo na ibibigay sa'yo. Tama. Kasi sa katana kayo, na halimbawa nagkaroon ka ng aksidente, wala pa 1,000, bayad ka, kaya wala din 1,000. Eh, ang Kaya 10 tao gusto kayo. ko maging malinaw. Yun ang tama. Sa kami kami kukuha. At pinayaan ko dito. Strike sa akin naman. Mabuti, hindi na natin ba Mamalikin tayo lahat ng buong anin ng taon. Ay, Kahit isa lang yan. Yung ba magiging Kahit isa lang yan. Oy. Magsama-sama tayo. Magsama-sama yan. tayo, pare. Magkano press release tayo ha, press release. Tama-sama tayo lahat, transport strike. Pare si Pare si Obet, ano? Sabi ba ni si Obet, si Obet. Alam mo ako, totoo lang, miniling ko na ang grupo ko. Ako eh, mainit na rin yung grupo ko eh. Mag-start tayo. Bayad kayo, eto, ganito, ganyan. Opo, sama kami. Kasi nadismaya kami dun sa ano ha. Tapos press ka tayo. Nadismaya kami dun sa DOTC ha. Oo, iba. Bastos pa lang kausap ko eh. Ayaw na namin sa kanya. Natutuwa si Yusik niya sa inyo. Siyempre. Eh, tsaka Yusek ha, ano, ang mundo kasi. Pero sabihin mo, Ano kasi di darating kayo. si Secretary Mendes sa isabihin sa kanila. Tapos sinisiraan pa kayo to. Kasi pinagpududokumento niya yung problema sa kasi sabi Tingnan ko pa. Nakakita kami ni Pinagyan. Naadyo pa pa. Ano ba nangyari dyan? Di ba kami nakatulong sa inyo? Oo. Wala raw Tapos ang sabi niya, sabi niya yung Pinag-away, pinag-sabong. Tapos sasabungin kayo. ngayon, ano daw? Magpapakuha sila ng dokumento daw sa amin. Peti daw ang LTFRB kesa sa LTO. Oo. Baliktad na yung nangyari ngayon. Mas marami na lang ngayon. Ang Sir. pagkin ng LTFRB kaysa LTO. Di ba baliktad? Ang sabi, bali raw yung mga report nyo. Oo. Ano raw pinag-aaway mo lamang daw sila. So, kasalanan pa namin. Hindi ba kaya ano ha? Lalo na nag-away. Ang LTO, tsaka LTO. Oo. O yan, bayad na, hoy. Piston, Joy. NCTU. Bayad na kayo ha. Sige, mag-usap-usap tayo ha. Strike. Pare, pinukwento natin yung diba sabi ko ba? Siya, nilamang kami, tinayuan kami. Alam nyo, hindi, sandali darating Secretary Mendes, paalam nito asan ang napag-alam. Oo. Sir, yung ano, yung Ano pagkakataon, tingnan namin natin, saka tayo umaksyon.
Yun ang Ito sinasabi. yan, nakaya natin, no? Ber, mas maganda naman maramdaman niya na hindi mo pwede yung kanyang gusto Ay, meron pang sapat na kanya yan. Bilib din ako kay Oben kasi nga kami hindi na kami at saka Oben, hindi na talaga tayo makakasingit na eh. Nagsasalita din ako, siyempre. Malaman niya gusto ko rin mga Oo, tama yun. Hindi yung para tayo tao-tauhan doon. Hindi naman tayo pipitsugin o hindi eh. Ano ang na to? Yung para bang nag-ano pa agad siya ng hindi, magbigay muna tayo ng tips sa 10 sa kada asosasyon. Ay, 100 na ano, di ba? Para hati-hatiin. Testing. Ayun, bakit sila papasok doon sa ganyang proseso samantalang ang lumalabas ay meron na tayong MOA na pinirmahan. Ang tanong po natin dito, yun ho bang pinirmahan natin ng MOA ay naipasok na ho ba ninyo sa Malacanang o sila pa ang magpapasok? Di ba kasi may sinasabi rin nila na may project din sila doon sa pagbabago ng mga makina eh. Sino ba talaga ang dapat natin bigyan ng halaga? Yung bang Department of Energy ay na-recommend na ho ba yan dahil sa ginawa natin MOA? Wow. Okay. Buti ko muna. Bago... Hindi, para malinaw yung agenda ko, ang suggestion ko, tingnan nyo ho muna kung merong gusto kayo dagdag. Dun sa agenda muna, kasi ipa-finalize ko. Hindi, yung ano, yung program, no? Ito, single peak. Naman na ito. Mahaba. Okay. Ayos, alam ko kasi baka mamaya may mga pagbabago yung mga mangyari. Kaya pinabagit ko sa inyo. Baka mamaya, natapos natin yung programa, may ibang papalit sa posisyon nyo at sasabihin sa amin, si Yusek Layo ang habulin mo. Kasi usually ganyan ho eh. Kasi kung hindi naman ako, medyo mabagal lang, kanya nagpapagawa ng personal. Kasi ito na yung panlaban na nga namin gagawin dito sa big players, some small players na talaga nagsasamantala sa presyo ng petrol. So sa amin namang tatayo kanya, remember Yusek, no? I-launch natin yan. Secretary. Umaga po. Yung kwento daw sila sa inyo. Bet, ikaw na. Alam mo, Secretary, Sinaida, wag kang kikibumura dyan. Kasi nasabi ko yung mainit eh. Mamaya na kami. Friend, tumahimik ka muna. May sarili nila. During our meeting with Secretary Maros EOCC last Friday, nagkaroon po ng mabigatang pag-uusap. Transportasyon sa jeepneys at kay Secretary Maros. Talagang nakita ko yung panggilit ni Senny, Efren. Saka kami po iba. Mainit na kami lahat doon. Ako medyo ginitnaan ko na lang. Yung pinapaliwanag nila, pinaliwanag ko na lang din. Pag-uusap po, iba ang katwiran niya. Hindi ho niya tinanggap ang paliwanag namin para doon sa insurance group. Doon po sa proyekto ng alternative fuels, medyo sumusuporta siya dyan. Kinausap po siya daw, pati sabi ko, anyway, sa pamahan, sabi ko, sir, actually, may funds naman ko sa inyo. Sabi ko, hindi about it, pero I did not mean to sound like I was blackmail. Mas maganda kung kayong magpakatulong. Anyway, kasi partner ko yung government. Anyway, the funds are ready. I mean, the DB, so that's why I thought, sabi niya, sige, kami na. WOTC there, Dayapan. Kanya, Yun ang hinala namin. Kung gusto niya, sabi ko, ako, so I promise that that's nangyari sa Amerika. Lalo na ngayon, nag-rationalize yung presyo, baka magkalimutan na naman. Tapos saka na naman tayo agalaw ng last na. So I really want to push it. So syempre, pasensya na ako, out of courtesy to him, I had to offer it to him. But as I said, meron naman din tayo pinaramahan mo, and we are actually moving with our funding and my group is working. We can work on that. Ano pa hong napag-usapan? So, Hindi, isa pa, sandali lang, kung ang momentum ko. Maganda ho kayong kausap kaya sa kanya. Sa paningin ko ho,
parang pribadong kumpanya yung patatakbo ng DOTC. Sapagkat wala na yung nakita ko kanyang simpatya sa transportasyon. Yung usapan na yun. Sa inyo, at least kami, magandang ating nagiging usapan, ating mga pag-communication, kanya. Ako, personal, ewan ko sa inyo na lang kami asa, hindi ko na pwedeng asahan si Marocas. Sir, excuse me po, sir, Secretary. Meron akong papaalala sa inyo. Itong funding na sinasabi namin 500 million na naging 100 million, di po ba, na binigay ni Gloria. Sino ang tumulong sa amin yan para lumabas po yan? Excuse me po, patay na yung tao, Secretary Angie Reyes. Kinausap si Gloria dahil kaming mga transport, humihingi sa kanya na tulungan mo kami, meron kaming mautang na pera para makapagpalit kami ng makina dahil hinuhuli yung lahat ng operator sa pollution. Nag-ay mo sabi ko yan. So, i-continue nyo po yan. Kaya, nakita po namin yung, kaya nga kami na humingi ng dialogue sa kanila para makita namin at ma-share namin yung mga bawat problema ng transport. Pero ang pangyayari doon, parang nga lumalabas, nagkakaroon na ng parang problema yung Department of Energy at saka yung DOTC. Parang lumalabas ay, teritoryo ko to, ba't pinapasok? Parang gano'n na po yung nangyayari. Parang nga lumalabas ay, ba't ginagamit ang LTO? Bakit ginagamit ang LTFRB? Kasi ang nangyayari po kasi, yung sa parte naman ng sumbong ng mga tsaga DOTC at ang LTFRB at LTO, ay nakikita yung mga sindikato nila dun sa looban, nagkakaroon ng tinatawag natin na hindi magandang proseso dun sa report. Parang ang lumalabas ay na parang istriya pa ang dating dun sa Department of Energy. Kaya Tama ho kayo. Hindi na kayo nagsabi. kaya lumalabas po doon, parang ang nakikita namin doon, mismo yung ahensya ay hindi nagkakasundo dahil doon sa tinatawag na kanya-kanyang, parang lumalabas doon, nagpapasikatan doon sa parte ng report kay Presidente. Parang nakikita ko yung ganun parte na ang nagiging problema, yung part ng pamunuan, ng pamahalaan, doon sa tinatawag na pagtulong sa parte ng magandang layunin sa parte ng transport, nasisira yung project. Saan ba kayo nakakita ng secretary na tinatawag na pagka kami nagkaroon ng pananaw ng suggestion ay tatayuan ka? At parang lumalabas, may papalo-palo pa ng mesa na gustong masunod yung kanya. Anong klaseng uri ng sekretary yun? Di ba? Sabi, hinahamag pa kami na kung gusto niyo mag-strike kayo o mag-rally kayo. Kaya sa nakikita kong ganung proseso, hindi siya karapat-dapat na maging opisyal ng gobyerno. Dahil doon sa ganung part. Mabuti pa po dito sa Department of Energy, hinahanap tayo, naghahanap ng solusyon. Kaya bakit tayo umabot sa ganun? Ano po, bakit siya tumayo? Sana po, kasi ganito, straight to the point. Request po ako sa Pangulo na makipag-meeting sa inyo. Sabi ko ng Pangulo sa akin, okay lang, okay ba yan sa DOTC? Kausap ko na sa Secretary Mark at mag-meeting din daw po kayo. Kaya nangyari po yung meeting ninyo. Kasi napakapangit po. Nadadaling ko kayo sa Pangulo na hindi nyo nakakausap si Secretary Mark. Sasabog ko. Nag-usap na po kami, nung Friday. Kasi yung pong meeting namin kay Secretary, Hindi po pinapakita yun. Usap ko po, yung meeting with the President, I don't know how much time, we probably have 1 hour. Can we agree po, hindi po to censorship kasi ayoko po sabihin ninyo na nililimit ko yung pwede natin i-take up sa President. Number 2, sana po huwag kayo magsalita ng mas gusto namin sa DOE kaysa DOTC. Pasensya na po. Tama. It can be embarrassing po. So, I suppose you want to take up with the President the insurance. Okay, kasi I have to prepare po. Kasi when I write the memo to Malacanang, may proseso po na what are the issues to be taken up. Kaya po ako nandito ngayon dahil we're trying to schedule a meeting. And in all fairness, the President is not okay. Wala ko siyang hesitancy meeting with you. Sabi nga niya, actually ho, ang tanong ko, bakit ako? Siyempre, ang Presidente rin ho, alam niyo naman, maraming chismis na kaibigan mo yun, no? So he also doesn't want na. Bakit ka mag-request niya?
Diba? Kaya ako napilitan, kausapin mo na yung PC ko. Ang isa po sa nakita po namin, kung natatandaan nyo, nung magbigay po kami sa Malacanang ng 19 Kundi yun po ipang isang buwan lamang na usapin. At nakita rin po namin yung pagmamalasakit po ni kahit bumabagyo ay pumupunta siya dito sa dait, ayaw bumaba ng LA. At nakita naman po naman niya ang pagpapalag at pagbibigay ng importansya ng iba't ibang lugar. Yan po yung nasa website at YouTube. Hindi po yung kwentong kutsero lang. Ang nangyayari po dyan ay isang dahil lamang sa pag-aaway lamang ng LTO at saka ng LTFRB din sa kanilang pagkukontrol, kaya kuminsan hindi yung naibibigay yung parte ng tabing pasada. Ang may kagulangan po dyan ay ang LTO at saka ang LTFRB, hindi po ang Yan Department of ho ang Health. mga punto na kaya ako takot sa meeting. Kasi pag sinabi niya yan sa meeting, lalabas ka. Kaya pinalusot niya yan kasi gusto niyang banatan yung LTO at LTR. Ay, hindi po. So, sana ho, I mean, you can say what you want. And ako, I have to explain kasi nagalit ang pangulo sa akin. Anong nangyari dito? So, noong una, ayoko rin magsalita. Ang dito, dahil ayoko nga i-implicate na napalpakan nila sa ano, di ba? So, lumabas na ito. So, sabi, sorry, we have to submit a report. Kaya, Pero,